we're gonna listen to the Word of the Lord. Excited po ba tayo? I'm excited to share the Word of God. Just this morning, marami pong feedback na talagang si Lord ay nangungusap po. And I pray na mangusap din po si Lord sa atin this afternoon. If you have your Bibles, let's go to Matthew 6, verses 32 to 33. Actually, we're in a series called First. Pakisabi First. Kasi kapatid, January po is the first month of the year. At gusto po natin, bago po natin i-approach yung taon natin, yung 2025, gusto po natin unahin si Lord. We need to set our priorities right. So yung first Sunday of the year, pinag-usapan po natin, first things first, we need to put God first in all aspects ng buhay natin, sa finances natin, sa plano natin, sa relationships natin, sa status natin, sa success natin, and even sa time po natin. Dapat unahin po natin si Lord. And last week, we talked about first place, na dapat pala si Lord ang masusunod sa buhay po natin. Kaya kung sinabi ni Lord, mag-diet ka na, mag-diet ka na. Ayan po doon. Kung sinabi ni Lord, wag mo siya i-chat, wag mo na siya i-chat. Ayan po doon. Because we want God to be first place in our life. And last week, sino po nandito last week? Pakita lang yung kamay ng ganon. Para, palakpakan niyo sila, perfect sila. Perfect attendance. Alright? We talked about first love. Na si Lord po pala ang first love po natin. And we want to express our love to the Lord. Today, we're gonna talk about a different angle of yung word na first. But it says here in the Bible, for after all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. I want to title my message this afternoon, First of All. First of all. So before we continue, can we just close our eyes again for a moment? And let's take a couple of seconds to just welcome the Holy Spirit in this place today. Holy Spirit, we continue to acknowledge your presence in this place. Ikaw, Panginoon, you're the most important person in this earth today. And we thank you, Jesus, for sending the Holy Spirit for us. He's our helper. He's our advocate. He's the standby. He's our comforter in times of trouble. And we thank you that He stayed here forever for us to have an advocate, a friend na makakasama po namin. And so Holy Spirit, right now, I pray that as we listen to your word, open our hearts. Hipuin mo, Panginoon, ng aming puso that we would encounter you. Na makikilala ka namin. That we would not only know you, but become more and more like you. Love like you, talk like you, and think like you. Change us from the inside out, O Lord. And God, I pray that as I share your word, use me as a vessel. I'm just a mouthpiece, Lord, of your word. But God, as I share your word, ikaw pong mangusap sa iyong simbahan. Ikaw pong mangusap to each and every individual in this place today. God, we're expectant for greater things, and we know that the best is yet to come. For this church, for our family, for our friends, and for our finances. We thank you, Lord. We believe this by faith. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Sige po, malakas na palakpak kay Lord. Alam niyo po, this week, ako po ay nag-gain ng weight. Right? Alam ko po, kung titignan mo yung katabi mo saglit, yung resolution niyan, baka sabihin niya next year na lang. Kasi sabi niya, resolution niya this year is magpapayat, pero parang wala nangyari. And ganun din po nangyari sa akin. Ako po ito tumaba. Just this week kami po ay talagang, we're really honored and blessed to perform at a 5-star hotel. No? Di ba? At nag-check-in po kami doon. Hindi po kami nag-check-in sa 5-star hotel. 5-star hotel yung pangalan ng hotel. Kaya, so 5-star. Hindi, joke lang. Sa katabi po kami nag-check. Nakatuwa po kasi may nag-hire po sa amin. Ang nag-hire din sa akin is magulang ko po sa amin to perform. And we performed there. And ito po nakatuwa kasi lahat po yun ay all expense paid. Talaga namang sobrang tuwang-tuwa po kami. Transportation, sinagot po kami. Accommodation, sagot rin po yan. And pakita ko lang po yung picture nung onting kinikwento ko po. Even accommodation, may talent fee pa. Kaya yung mga kasama ko dyan, pwede po kayong magpalibre sa kanila. Kasi bayad po sila. And ito pa, grabe, nung nag-check-in po kami, may libre pa pong buffet. Kaya naman talagang sobrang nag-gain po ako ng weight. Naramdaman ko agad yung sobrang tinaba ko.
And hindi lang po yan, pagka-checkout na rin po namin, pauwi na po kami ng Baguio. Yung boss ko naman po, okay, sa isang company that I work for, binigyan kami ng budget para daw kumain kami ng steak. Talaga naman, puro pagkain ang ginawa namin. So, the other picture, yan po yan. So, nag-steak po kami dyan. And ito pa, sabi niya, dagdagan ko na, bigyan ko rin kayo pang kape. So, kami po ay nagkape din. Okay? And again, it was a fulfilling week for us. It's really talagang, ito po, yung kwento po nito, hindi po ako nagyayabang. Kasi baka may nag-iisip na po sa inyo, ano pa yung pinagkikwento ng pastor, nagyayabang lang. Inaiinggit kami. Nag-stay sa 5-star hotel. Alright? Nag-check-in, and Italian fee. But, I'm not here to brag. And actually, yun nga po yung pag-uusapan natin kasi marami pong misconceptions when it comes to the blessing of God. Alam nyo, pagka yung kaibigan nyo, yung neighbor nyo na bless, di ba, minsan nagiging negative tayo agad. Pagka yung nakikita natin, yung tropa natin, siya talagang fini-favor ng Panginoon, tapos titignan mo yung buhay mo, bakit kaya ako parang hindi ako pinapansin ni Lord? Because there's a lot of misconceptions sa blessing, kapatid. Ako po ay nagkikwento lang. And yun na nga minsan, yun yung sinasabi ko sa ibang kausap ko, nagkikwento lang, mayabang agad. Tingnan mo yung katabi mo saglit, mukha bang mayabang yan? Di ba? Parang nagkikwento ka lang, negative ka na agad. Meron po ako nakita isang celebrity, may picture siya sa Facebook, nag-post po siya. Tapos yung hawak niya malaking susi. Tapos nagpa-picture siya sa sasakyan. Tapos sabi niya sa caption niya, grabe, thank you Lord. Talagang matagal ko tong inantay. Matagal kong gusto na tong sasakyan. Matagal ko nang gusto ang kulay na to. Matagal ko tong pinag-ipunan. Sabi niya, thank you Lord. Sa bago kong sapatos. Sabi ko, tinitingnan ko yung picture na yan. Sabi ko, ginajudge ko na siya agad. Kasi celebrity to, sabi ko, yabang naman ito. Bakit kailangan pa i-post? Yun na nga, kapatid, ginudge ko na agad. Kaya sana, pakisabi sa katabi mo, huwag kang judger. Pakisabi, huwag kang judger. Yun pala, hindi sasakyan ang pinagyayabang. Sapatos pala. And ginudge na po natin. And there's a lot of misconceptions when it comes to blessings from the Lord. Ano na po ba yung mga misconception natin? Pagka nag-post, pagka nagkwento, nang iinggit agad? Diba? Minsan nga nakikita natin yung story ng neighbor po natin, nakikita natin nag-abroad sila, masaya sila, nakangiti sila, tapos ikaw negative agad. Sasabihin mo agad, saan kaya nila kinuha yung pera nila? No? Inutang siguro to. Diba? Ninakaw siguro to. Diba? Negative agad no? Hindi ba pwedeng masaya lang talaga sila? Like, amen po ba doon? Ano po yung misconceptions natin? Pagka tayo na bless ni Lord, ito nakakalungkot sa generation natin, lahat gagawin para sa fame. Lahat gagawin sa popularity. Meron akong nakita, sumikat siya dahil nagbabalat siya ng itlog. Sabi ko, grabe naman. Nagbalat lang ng itlog, nilive po niya sa Facebook, sumikat. Kaya kung gusto niyo sumikat, magbalat yung itlog mamaya. Tulungan niyo yung kitchen natin. Alright? So, sabi ko, grabe naman, yung blessing pala na nare-receive is para maging popular lang. Para magyabang lang. Para maging famous lang. Yung iba naman, kapatid, may mindset. Okay, may mindset na pagka-pastor, dapat mahirap daw. Pagka-Kristyano, dapat mahirap daw. Sabi ko, Pamira, ba't ako nag-pastor? Hindi na lang sana ako magpa-pastor, di ba? Yun po ba doon? Sabi ko doon, meron pa nga po akong na-meet. Pinakilala ko yung sarili ko. Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi ko, pastor po ako. Tapos sabi niya sa akin, hindi ba kayo nagsusolicit? Sabi niya hindi ba kayo nagbibenta ng ballpen? Hindi ba kayo yung humihingi ng pera? Sabi ko, hindi po kami yun. Kasi pagka-Kristyano, dapat mayaman. Yun po ba doon? Pagka-pastor, dapat blessed and highly favored by God. Yun po ba doon? Dapat pagka-Kristyano, may sasakyan. Dapat pagka-pastor, may sasakyan. Dapat may bahay. Yun po ba doon? Kasi kapatid, if God, our Father, is the owner of everything in this world, talaga naman, bakit hindi ka man lang niya bigyan ng konting blessing? Yun po ba doon? Kaya wag sana tayong maging mindset na parang yung poor mindset pa na pagka-Kristyano, mahirap. Kung kayo lang yun, ako ayoko. Wala kayo. Pero kapatid, sana tanggalin po natin yung mga misconceptions po na ganon. So, church, what are we gonna talk about today? What's the reason why God blesses us? Bakit ba tayo gusto i-bless ng ating Panginoon? Yung pag-uusapan natin, hindi po natin kukunin yung definition sa mundo, sa katabi natin, sa mga naituro sa social media, but we're gonna study the Word of God. Ano bang sinasabi ng Lord? Bakit niya tayo gusto i-bless? It says in verse 33, sabi po niya dito, but seek first the kingdom and righteousness of God,
and all these things shall be added to you. So dito pa lang, makikita po natin yung heart ni Lord, gusto ko niya i-bless. Yung heart ni Lord, gusto ko niyang tulungan. Sino ba namang tatay ang gusto makita ang anak niya na nahihirapan? So God Himself wants to bless us. Pero kapatid, yung blessing ni Lord is hindi po something temporary, hindi po yung kulang-kulang. Sabi nga po sa kanyang salita, and all these things. If we're gonna look at that word all, ano bang ibig sabihin ng all na yan? That word all came from the Greek word panta. Ano ba yung panta na yon? It means holy. Whole. Together. In all ways. So praise God. We're serving a God that blesses us, not something temporary, not something that the world can take and then just offer. Kapatid, hindi po ang blessing ng Panginoon, hindi po something na malilive po tayo void and empty at the end. Ang blessing na gusto ibigay sa'yo ng Panginoon, something that can satisfy, something that is eternal, something that lasts forever. Amen po ba doon? Palakpakan nga natin si Lord for a moment for that. Kapatid, ang gusto ni Lord, buong blessing ay bibigay niya sa'yo. Ayaw niya yung nahiya tuloy ako, no? Kasi may binigyan po akong regalo. Okay, binigyan po akong regalo. Kasi yung regalo po na yon is nabili ko lang siya buy one, take one. Ayaw ni Lord, kapatid, na ibibigay niya sa'yo, libre lang. Ito pa, may onti po ko aaminin, i-confess ko lang po saglit. Okay lang po. Mag-i-open lang ako saglit. No? Tao lang naman ako eh. Okay. Kasi meron po nagregalo po sa akin ng Christmas party. Eh, hindi ko naman po ginagamit. Pinangregalo ko siya the next year. Sa next Christmas party. So, sorry po. Okay, anyway. Kapatid, si Lord pa magbibless. Ayun ang ganon. Pag i-bless ka ni Lord, gusto niya special. Hey, pakisabi sa katabi mo, special ka. Special ka kay Lord. And He wants to bless you and to add all these things for you. Gusto kang i-bless ni Lord, something that can satisfy, yung walang labis at walang kulang. But if we're gonna go back to the title, ang title po natin is First of All. Bakit nga ba first of all? Because there are things that we need to understand first, okay, before receiving yung all these things sa buhay po natin. We need to understand the reason first. Okay, ano ba yung first reason ni Lord kung bakit niya gusto i-add yung all these things sa buhay po natin. So, why does God want to bless us and add all these things for us? Number one, God wants you to work. Gusto ni Lord magtrabaho ka. Ano ba yun, Kuya Moses? Sunday na Sunday, gusto mo pagtrabahuhin kami agad? Monday nga bukas, stress na ako. But what are we gonna talk about? Ano bang ibig sabihin po nung trabaho po na yan? Kapatid, gusto ko i-bless ni Lord, hindi po para pahirapan ka, hindi po para magkaroon ka ng talagang trabaho, kundi para may alagaan ka. So yung trabaho na yan na binigay ni Lord, is binigay niya para alagaan mo. Yung ministry mo, binigay ni Lord para alagaan mo. Yung katabi mo, inaalagaan ka ba niyan? Binigay ni Lord yan, kapatid, para alagaan po natin. Because why? God wants us to be good stewards. Sine-check ni Lord, okay, sige nga, padala nga ako ng blessing dito. Maalagaan niya kaya? Padala nga ako ng onting blessing and favor dito financially sa kanila. Maalagaan niya kaya? Because God wants us to be a good steward. Gusto ni Lord maalagaan natin ng tama yung mga binibigay niya sa atin. Alam niyo po, tayo po sa church, especially yung Youth Empowered, every year nagkakaroon sila ng youth camp. And sa youth camp po na ito, may onti po kaming task na binigay sa kanila na every games, every time kakain, every time maliligo, every time may gathering, every time may seminar or may word ni Lord, may hahawakan po silang itlog. Okay, may hahawakan silang itlog. So everywhere they would go, dala-dala nila yung itlog na to. So dapat, okay, hindi mabasag yung itlog na to. Kahit saan ka mapunta, yung games pa nun, intense. Yung talagang masusugatan sila, magagasgasan sila, yung tipong mag-aaway po sila. Pero, ang job nila is alagaan yung itlog na to. And natutuwa naman kami kasi wala atang nabasagan ng itlog nun. So, naalagaan po nila ng tama. And I believe that's the calling of the Lord for us. Na parang, kapatid, yung blessing na binigay sa'yo, tratuhin mong parang itlog. Okay? Di ba parang, kung titignan mo yung katabi mo, tignan mo lang saglit. Yung score niyan sa exam, itlog eh. Sana hindi ganon. Okay? Yun na nga, kapatid. Si Lord bless tayo ng pag-aaral, ng studies, tapos yung grades mo, puro itlog. Hindi ganon yung ibig kong sabihin, ha? Sabi ni Kuya Moses, itlog eh. Hindi, kapatid. Ang sinasabi ko po, lahat po ng blessing na binigay sa atin ng Panginoon, lahat ng favor, sana maalagaan po natin ng tama.
sana mahawakan po natin. We need to work to take care of it. Itong mga possessions po na binigay ng ating Panginoon po sa atin, we need to take care of it. And yun na nga, kapatid, talking about taking care of possessions. Last week po, nung kami po ay napunta sa Manila, nag-check-in po kami, when we checked out, okay, syempre ako, chinek ko lahat ng gamit ko. Ayoko may makalimutan kasi pinapahalagan ko yung mga gamit ko. Ayokong may mawala, okay? Ayokong may maiwan. Pero kapatid, pagka-check out po namin, may isa po kaming kaibigan na naiwan po niya yung tumbler po niya. Ganito po yung itsura ng tumbler niya, medyo black. Tapos sabi niya, ano ba yan? Naiwan ko yung tumbler ko. Sabi namin, try mo lang balikan. Try mo lang. And buti na lang, praise God, pagkabalik po niya, nandun pa rin yung tumbler niya. And eto na nga, pagka labas pa lang po namin, pagkakuha pa lang ng tumbler, kami po ay bumili sa isang mini-mart. Nakakalungkot at medyo interesting to kasi yung isa naman namin kaibigan, naiwan naman niya yung cellphone niya. Okay, yung cellphone niya. Cellphone pa. Okay, cellphone. Sabi pa namin, ano ba yun, pagka Manila yun, wala na yun agad. No? Pero pag dito sa Baguio, ba't kaya ganun? Pagka taga Baguio, mabait talaga. Tama ba? Pagka may nawala kang cellphone, ibabalik pa yan sa'yo. Lalo pag 3310. Pag nakita yung 3310, tatawagan ka pa nun Saan ka? Pupuntahan talaga kita Basura lang to dito. Balik ko sa'yo. No? Parang gano'n, something like. Pero anyway, sa Manila po, buti na lang. Binalikan namin yung mini-mart na yun and nandun pa naman yung cellphone. Buti na lang. Pero kapatid, nakakalungkot kasi sabi ko, we need to take care of our possessions. Pero kapatid, during that time, hindi po nila naalagaan yung cellphone nila. Hindi nila naalagaan, kapatid, yung tumbler at binalikan. Yun na nga, minsan, di ba, marirealize mo lang talaga yung value ng isang bagay pagka nawala. Tama, no? Because you only need the light when it's burning low. You only need the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Kasi kapatid, nawala. Tapos doon nila naalala. Tinrabaho talaga para lang. Doon lang nila na-realize yung value talaga nung nawala. Kaya kapatid, binalikan. Doon mo makikita na valuable talaga kasi binalikan. Kaya pag may bumabalik sa'yo, ibig sabihin, pinapakita niya yung value niya. Mo, wala sa kanya. Kaya pag may bumabalik, sana tanggapin nyo. Okay. Wag na. Hindi, joke lang. Joke lang! Possessions po pinag-usapan na, hindi tao. Kayo kasi iba iniisip nyo Pagkatao, kapatid, wag na. Okay, Pero pag possessions, kapatid, dito po pinapakita. What's my point? Okay, what's my point? Ang point ko is sana alagaan natin yung mga binibigay ni Lord sa atin. Yung mga possessions natin, yung trabaho natin, nagta-time in ka ba ng 8 a.m.? Kung 8 to 5 ka, dapat 7:55 nandun ka na. Amen po ba doon? Pagka mag-out ka, 5 p.m., dapat 5:05 ka mag-out. Sa mga estudyante naman, pagka ang quota, 83, dapat 85 ang average mo. Amen po ba doon? Di ba? Dapat alagaan na, ito pa, sa ministry. Okay, sabi namin dito, pagka hindi ka nangapa, talagang tanggal ka talaga. Sabi ko, tinuturuan namin sila dapat pagka ikaw ay makakapa, isulat mo. Because we want to take care. Even yung mga gamit mo dito, this is not ours. This is the church property, okay? Kaya sabi namin, punasan niyo yan, alagaan niyo yan, magasgasan ka na, wag lang yan. Mahulog ka na, mabalian ka na, wag lang yan. Okay? Kasi kapatid, hindi mo property, it's not yours. God gave you that blessing for you to take care of it. So sana kapatid, alagaan po natin lahat ng binigay po sa atin ng Panginoon. You know what it says in Genesis 2, verses 5 to 6. Pero focus tayo sa verse 5 lang. Sabi niyo po dito, before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, so bago daw po sila nag-grow, for the Lord God had not caused it to rain. So si Lord mismo, sabi niya, hindi ako nagpadala ng ulan para mag-grow kayo. Why? Because there was no man to till the ground. So sabi ni Lord, I hindered growth. Walang growth na nangyari kasi walang taong mag-aalaga ng mga tanim, ng mga halaman. Now, could it be, church, na kaya hindi ka nabibless? Kaya walang growth, kapatid, kasi hindi ka marunong mag-alaga? Could it be, kapatid, na kaya siguro hindi pa tayo nabibless financially kasi hindi pa tayo nagtitipid? Magastos tayo masyado. Baka, kapatid, hindi po tayo good managers. So let me ask you that question again. Yung mga binibigay pa ni Lord sa'yo, inaalagaan mo ba? Or maybe another question, are you a good manager? Tingnan mo yung katabi mo saglit, i-judge mo siya. Judge mo lang siya, i-judge mo siya ng masama. Alagaan mo alagaan mo ako Kasi kapatid, God blesses. Look at that.
Si Lord, magbibigay lang ng growth pagka good manager ka pala. Pagka magaling ka mag-alaga, marami pa siyang mas ipapaalaga sa'yo. Kapatid. Kung yung meron ka, hindi ka na faithful, hindi ka marunong mag-alaga, hindi na magandang attitude mo sa kung anong meron ba't ka pa i-bless ng ating Panginoon? There was a pastor that I heard, his name is Pastor Lee Jenkins. Pastor po siya. And alam niyo po, siya rin po ay lumaking mahirap. Hindi rin naman po siya royalty family, hindi po siya ganon. Pero alam niyo po siya ay patuloy na binless ng ating Panginoon. Why? What's his job? Ano bang trabaho niya? Ang trabaho po niya is alagaan at i-manage yung pera ng mga bilyonaryo. I-manage ang pera ng mga milyonaryo sa USA, kapatid. Now, it got me wondering kung ano. Kaya siguro siya binibless ni Lord kasi magaling siya mag-manage. Magaling. Tayo kasi, kapatid, we're after miracles. But maybe God is testing your management. Yes, God can make a miracle, but how is your management of your properties and your possessions? God wants us to work. Alam niyo po, even sa Bible, lahat po ng talagang binless ng ating Panginoon, marunong mag-alaga. Una na po si David. Papansinin po natin, di ba? Siya po ay isang shepherd boy lang. Taga-alaga lang po ng tupa. Utusan nga lang po yan eh. And can you imagine, yung mga kuya niya lumalaban sa mga warriors, sa gera, lumalaban sila. Tapos siya, tagahawak lang ng sandwich. Tagahawak lang ng pagkain. But he was faithful, and little did we know na siya pala ipopromote ni Lord as King of Israel. Sino ba po? Si Elisha naman. Kung makikita po natin yung buhay ni Elisha, siya po yung naka-receive ng double portion ng blessing at ng anointing ni Prophet Elijah. Alam niyo po, sa sobrang lupit ni Elisha, nag-resurrect po siya ng isang bata na namatay na. Binuhay po niya. Ito pa, nung bangkay na siya, kapatid, nung patay na siya, nahulog yung bangkay niya, sa sementeryo, yung patay doon, nabuhay pa. Gusto niyo ba yun? Parang yung bangkay mo, pag hinawakan ka, makakapagbigay ka ng buhay. Grabe, sabi ko, ang lupit po ni Prophet Elisha. But when Elijah, his mentor, called him, siya po ay plowing the ground. Siya po ay nagtatanim. Siya po ay working. Sino pa po? Si Peter. Nung tinawag po siya ni Jesus, ano pong ginagawa niya? While Jesus called him, he was fishing. He was, cleaning his nets. Siya po ay fisherman, nililinisan niya po yung nets niya. Tinawag po siya ni Jesus. Sino pa po? Of course, si Paul. When he had an encounter with Jesus to the road to Damascus, siya po ay nagtatrabaho as a Pharisee. Kahit po ipo-persecute po niya yung Christians, siya po ay masipag pa rin. Kaya sana, kapatid, tayo mga COG Baguio, walang tamad. Amen po ba doon? Pakisabi sa katabi mo, wag kang tamad. Okay, wag kang tamad. Wag kang tambay. Pakisabi rin. Alam niyo, kung wala kayong magawa, punta na lang kayo dito sa church. Marami pong gagawin dito. Okay? But anyway, what's my point? Lahat po ng pinagkatiwalaan ng Panginoon, nagtatrabaho. Lahat ng tinawag ng Lord to do great things, they were working. So church, kamusta yung pag-aalaga mo? Kamusta yung pagmamanage mo na binigay sa iyo ng Lord? Because God wants us to work. Number 2, reason why God wants to bless us and add all these things to us is for us to be wealthy. Para po mag-increase ang ating wealth. Gusto rin ni Lord, kapatid, i-increase yung meron ka. May verse nga po sa word, yung siksik, diglig, at umaapaw. Gusto ni Lord dyan, kapatid. Pero, bakit ba tayo gusto ni Lord? Bakit tayo gusto i-bless na ating Panginoon? Because He wants us to be a channel of blessing. Pakisabi, channel. Anong channel favorite nyo? Okay, kay GMA o TV5 or ABS? Ano ba ibig sabihin ng channel na yun? If we're gonna read that, it means to serve as an intermediary for. Ano ibig sabihin nun? Ikaw pala yung representative ni Lord. Kung may gusto siya i-bless na tao rin ang gagamitin niya para ma-bless. So kung gusto niya i-bless yung katabi mo, ikaw yung gagamitin niya para ma-bless mo, yung neighbor mo, yung katabi mo. He wants to use you. You are his intermediary. You are his representative. God blesses us through other people. Ngayon, may nagtanong po sa akin, Moses, kung mahal ako ni Lord, bakit parang di niya ako pinapakinggan? Kung mahal ako ni Lord, parang ang layo-layo niya sa akin. Parang di niya ako binibless. Parang di sinasagot lahat ng panalangin ko. Pero let me ask you this question. Kapatid, di ba may times na lonely ka? May times na parang super down ka na? Pero gulat ka, may kaibigan ka mapupuntahan. Gulat ka, may tropa ka pa rin, na nagpa-pray para sa'yo. Gulat ka, may nag-i-encourage pa rin sa'yo. When you needed a job, nung wala kang trabaho, di ba, hindi mo ba na-realize na na-connect ka sa job na yan? Kasi dahil sa tropa mo,
Na-connect ka, nagkaroon ka ng job opportunity, nagkaroon ka ng interview kasi kinonect ka ng kaibigan mo. Ito pa kapatid, when you were, especially sa mga estudyante, nung wala ka ng, hindi ka nag-review, kasi busy ka, hindi ka nakatulog, di ba? May nagpa-kopya sa'yo, di ba? May nagpa-kopya sa'yo, di ba? May tumulong sa'yo, di ba? Siyempre, when you were also struggling spiritually, parang feel mo lonely, hindi ka na fulfilled, parang empty ka, you were void. Hindi ba may gwapong pastor na nag-guide sa'yo? Di ba nung nahirapan ka na, nawala ka na ng passion, di ba may gwapong pastor na nag-preach dito para ma-encourage ka, di ba? Now, what's my point, kapatid? Little did we know na yung mga taong pala na yon, ginamit ni Lord. Si Lord pala yun. Kasi tayo gusto natin, i-bless tayo ni Lord na biglaan na lang. Ihulog niya na lang sa bahay niyo. Ihulog niya na lang sa bank account niyo. Lord, gusto ko ng sasakyan na kulay red, yung sports car. Tapos ihulog na lang. Pero kapatid, sometimes God answers you through other people. Hindi ka man niya sagutin ng audible voice. Minsan hindi mo man maintindihan ng Bible. Pero kapatid, yung sagot, katabi mo na pala. Katabi mo na pala. Because God uses people to bless you. So kapatid, look at this. Some blessings of God don't come on 4 wheels. They come on 2 legs. Kaya pakisalamatan mo yung katabi mo sa saglit. Sabi mo, thank you. Thank you for being here. No? Kasi blessing yung katabi mo, kahit sakit ng ulo mo yan, blessing pa rin ni Lord yan. They come on 2 legs. So kapatid, kung ikaw ay na-bless through other people, we ought to do the same. So dapat pala tayo rin ay mag-bless din ng iba. Why? Because we are blessed to be a blessing. Be blessed ka ni Lord para mag-overflow yun, para maibigay mo rin sa iba. Let me show you a picture of, compare nga natin itong dalawang taong to, okay? This is the parable of the rich man, and this is Zacchaeus. So, habang pinag-uusapan po natin, isipin niyo kung saan kayo dyan. Kasi yung rich man, kinausap siya ng master niya, kinausap niya pala yung master niya. Sabi niya, ano pa bang kailangan kong gawin para maka-enter ako sa kingdom of God, kingdom of heaven? Sabi mo ng master niya, sige, ganito, mabait ka naman, nagsiserve ka naman siguro sa church, ganito na lang, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mahirap, itulong mo. Itong rich man, ayaw niya ibigay, natakot siya, baka mawalan siya. Pero kapatid, anong difference ni Zacchaeus dito? When Zacchaeus met Jesus, diba, umakyat po siya sa puno, siya po yung napansin ni Jesus. Kapatid, wala pa pong sinabi si Jesus sa kanya, ibagay mo lahat ng ari-arian mo. Siyempre, tax collector ka, yung mga nanakaw mo, ibalik mo. Wala pong sinabi si Jesus sa ganoon. Si Zacchaeus na po mismo nagsabi, Jesus, lahat ng nanakaw ko, lahat ng naloko ko, ibabalik ko. Dodoblihin ko pa. Ngayon, tingnan niyo yung sarili niyo, kapatid. Saan ka dyan? Saan ka dyan? Ako? Para akong si Zacchaeus kasi magka-height kami. Okay, so anyway. Okay, anyway, i-assess mo nga yung sarili mo, kapatid. Ngayon, i-assess mo sarili mo, saan nga ba ako dyan? You know, because see, God wants to bless us not for ourselves, but for us to be a blessing. Look at this. Wealth is not about how much you have, but how much you give. Ayun po ba doon? Hindi po yan sa paramihan ng accumulation. Hindi po yan paramihan ng ari-arian at ng possession. Hindi. Paramihan po ito ng naibigay. Paramihan po ito ng natulungan. So God blesses you for your wealth to increase, for you to be a blessing to others. Ayun po ba doon? Palapahan nga natin si Lord for a moment. And lastly, God blesses us for your walk with the Lord to improve. Bakit tayo be-bless ni Lord? Para mag-improve yung walk natin, yung relationship natin. Kapatid, ang nangyayari kasi minsan pag nabe-bless tayo, bine-bless tayo ni Lord, yun pa yung nagiging rason para mapalayo ka sa Kanya. Yung trabaho mo, sasabihin na natin madalas, Kuya Moses, sorry di ako napag-church kasi busy. In the first place, binless ka ni Lord para mas mapalapit ka sa Kanya, hindi mapalayo. Alam niyo po, may 2 po kaming aso sa bahay, and ito pong aso po, pakita ko lang picture nila. Ayan, so, yung nasa baba, si Ramsey, kasi, alam niyo bakit Ramsey? Kasi yung tatay niyan, ako, kamukha ko daw si Derek. Ramsey. Tapos, yung nasa taas, si Mari. Okay, Amari, yung pangalan niya. And, kung makikita niyo nga yung position nila, nakaupo na agad sila, di ba? Alam niyo, pagka ako darating, masaya yan. Pagka may darating na bisita, masaya yan. Kasi akala nila, kakain sila. Ganon.
And bago sila kumain, magsisit yan. Alam na nila, upo na sila. Ito na nga, pagka sobrang gutom na yan, sobrang excited, hindi ka pa nagsasabi ng sit, nakaupo na yan. Alam na agad nila, very excited sila. Minsan ito pong aso po namin, si Ramsey, maglalaway pa yan. Talagang tutuloy yung laway yung gano'n kasi sobrang gutom na gutom. Parang super excited niya, hindi niya mapagiging yung sarili niya. Pero kapatid, alam niyo, ito yung nakakalungkot. Pakakainin mo, lalambingin mo yan, lalapit yan sa'yo, papalambing. Pero, after kumain, hindi ka nakilala. After nakakain yan, nakalimutan ka na, mga pala, may amo nga pala ako. Sabi nila, parang hindi ka na nila papansinin. May sarili ng buhay yan, hindi na sila excited. Kasi na-blessed na. Alam niyo nakakalungkot, kasi minsan yung mga Kristiyano ganito. Wala naman sa COG Baguio to, pero yung mga ibang Kristiyano dun sa kabilang church. Hindi, joke lang. Joke lang. Basta hindi COG Baguio, andun sila. Sila kapatid, pagka na-bless, parang minsan nakakalimutan na si Lord. Minsan nakakalimutan na mag-pray, nakalimutan na mag-church, nakalimutan na mag-serve, nakalimutan ng i-treat si pastor. No? Walang ganun dito eh. But anyway, kapatid, nawawala kay Lord. Pero kapatid, the reason why God wants to bless us, hindi para mapalayo, kundi sana to be closer to Him. Kundi sana para mas mapalapit sa ating Panginoon. It's for intimacy. Alam niyo po, may parable po sa Bible. This is the story of Jesus again. It's the story of the 10 lepers. Ano po bang 10 lepers po na to? Sila po ay na-heal. Hinil po sila ni Jesus, 10 po sila. May sakit po sila, leprosy. And after po nila ma-heal, tumakbo na agad. Nawala na agad. Nakalimutan na kung sino nagpagaling. Pero isa lang po ang bumalik. Nakakalungkot. And if we're gonna think about it on a ratio-wise, 1 out of 10 lang po pala ang nagpapasalamat kay Lord. Nakakalungkot. So sana, kapatid, sa COG Baguio, every time po tayo nagpapasalamat kay Lord. Amen po ba doon? Kaya nga po tayo nag-worship eh. Kaya po tayo pumapalakpak ng kamay. Because we wanna say thank you to the Lord. Kaya po tayo nagpupuri dito, kapatid. Kaya po tayo masaya. Because it's a sign and it's an outflow of our gratefulness to the Lord. Amen po ba doon? At sana, kapatid, yun na nga yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi po magpapalayo sa atin. Sometimes the best blessing that God can give us is to not give us a blessing. Ano ibig sabihin nito? Minsan yung best blessing na ibibigay sa iyo ni Lord is hindi ka na lang bigyan ng blessing eh. Kasi alam niyo po, marami po tayong naririnig, na talagang yumaman na, pero nakalimutan na si Lord. And in the end, naging malungkot lang sila. In the end, naging feel empty lang sila. In the end, naging depressed lang po sila. Sana kapatid, yung blessing po natin, it would draw us closer to Him. Yung healing natin, it will draw us closer to Him. Mas magiging grateful tayo. Mas magiging thankful tayo. Mas ipupursue natin ang Panginoon. Amen po ba doon? Mas lalapit tayo sa Kanya. And God wants to bless us to improve our walk. And there's a story in the Bible, his name is King Solomon. Ewan ko po kung na-meet niyo na po ito or nabasa niyo na po si Haring Solomon. Ewan ko po kung kilala niyo po yan, pero si Haring Solomon, siya po ay, napakalanan po siya, wisest king of his time. During his time, he's the wisest king. Nung tinanong po siya ni Lord, I'm gonna use you, anong gusto mo? Okay, anong gusto mo? Hindi po siya humingi ng pera. Hindi po siya humingi ng, sobra-sobrang daming possession. Ang hiningi po niya, sabi niya, Lord, gusto ko lang naman ng wisdom. Kasi gusto kong maalagaan yung mga anak mo. Look at that. He wanted to be a good manager. Sana ganun po yung puso natin. Gusto kong maalagaan yung mga anak mo, Lord. And because of that, God was so blessed. Natuwa po siya kay King Solomon. Binless po siya ng todo-todo. Binigyan po siya talaga ng sobrang daming gold, sobrang daming pera. Parang lahat, sobrang daming ari-arian, no? Sumusobra-sobra na nga kasi ang dami niya ring asawa. Okay. Pero hindi galing kay Lord yun. Kasalanan niya yun. Pero anyway, si Solomon po, kahit po siya ay sobrang na-bless, alam niyo po, isa pong image po niya is, isa pong time na hindi po natin makakalimutan na ginawa po niya is when he built the church of God. The temple of God. Ano pong ginawa po niya? Siya po ay tumapos, natapusin po yung simbahan ng ating Panginoon. Sa tatay po niya, si King David, hindi niya po natapos eh. But after 13 years, natapos po ni King Solomon yung temple po na yun. At grabe yung temple po na yun, sobrang ganda. Punong-puno ng gold, punong-puno ng different kinds of stones. At sobrang lavish po ang binigay niya sa ating Panginoon. Sana ganun din tayo. Nakilala po si King Solomon because of that church that he built.
Ngayon, if we're gonna ask that question to you, kapatid, paano ka rin ba nakikilala pagka nabibless ka ni Lord? Ikaw ba yung tipong pagka na-bless ka, hindi ka na nakikita dito? Kasi marami nagpapalibre. Di ba? O ikaw ba yung pagka na-bless ka, ikaw yung talagang magiging passionate pa kay Lord? Ikaw yung magiging talagang ibibigay ang lahat para sa ating Panginoon. Would you still pursue God if you're blessed by Him? So si Lord, kapatid, He wants to bless us para hindi mapalayo, kundi mapalapit sa Kanya to improve our walk with Him. And I'm gonna end with this. This is a story of a church in Atlanta. Pangalan po ng church nila is 2819 Church. Kakaiba. 2819 Church. And yung pastor po doon, his name is Pastor Philip Anthony Mitchell. Grabe po yung influence ni Pastor Anthony Mitchell because he's preaching the word of the Lord. Grabe po yung talagang conviction ng Panginoon sa kanya. Sikat na po ito sa social media. Kung nasa TikTok po kayo, madalas po siya nandun. And alam niyo po, sila po ay talagang ang church nila sobrang na-bless. They started with hundreds of people lang, pero napunta na po sila ng 6,000 people. Amen po ba doon? Grabe, sabi ko parang gusto ko yun Gusto ko yun sa church natin. Gusto niyo rin ba yun? Amen po ba doon? Gusto natin sa church natin. And they were really experiencing yung adding all these things from the Lord. Na-experience po nila yon, talagang biness po sila ng Lord. But actually, just this week, the past weeks, siya po ay hindi makapag-preach at his pulpit. Sobrang lungkot po niya. Hindi po siya makapag-preach. Sabi niya, I'm not in my right mind. I'm not in a good standing. I'm not in a good heart today. I can't preach. Bakit? Kasi sabi niya, yung mga may-ari ng building na pinagre-rentahan natin, gusto na tayong paalisin. Gusto na tayong, ayaw na nila ng church. They want us to go. And during this time, sila po ay naghanap-hanap sa buong Atlanta. Wala po silang mahanap. Ayaw ng church. Sabi ko, nakakalungkot naman ng ganon. Wala silang mapuntahan. Thousands of people. Wala silang lugar. May nakita sila pero sobrang dumi. Ang nabigay lang po sa kanilang oras is 2 months lang. So sabi ko, grabe nakakalungkot. Pero his heart, sabi nila, tayo ay magtutuloy pa rin. Kung tayo ay magsiservice na lang sa parking lot, itutuloy pa rin natin. Kung tayo ay magsiservice na lang sa bahay, kahit sa online na lang, tayo ay magtutuloy pa rin. And you know what? Because of his heart and his passion to continue the work of the Lord, marami pong pastor ang tumulong po sa kanya. Marami pong body of Christ, tayo, mga Kristiyano na nag-pray po sa kanila at sila po ay nagtutuloy-tuloy pa rin. Now, what's my point? This is a challenge for everyone. Kung babasahin natin yung verse 33, balik po tayo sa saglit. Sabi po ng Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ni Lord, be-bless kita, huwag kang mag-alala. Ito yung tanong. Paano kung wala namang blessing? Kuya Moses, tinuloy ko yung seeking God's kingdom. Tinuloy ko yung tithes ko, naging faithful ako every month. Every week, I've been faithful to my tithes. Nagsiserve pa ako. Nagsasacrifice ako. Minsan nga wala na akong tulog. Pero Lord, parang wala namang ina-add sa buhay ko. Yun na kayong tanong, kapatid. What if God is not adding stuff for you? Magtutuloy ka pa rin ba? Kung walang blessing, kapatid, magtutuloy ka pa rin ba? Because what's our heart? Ano ba yung heart natin? Lumapit tayo kay Lord para ma-bless lang? That's good. But that's not the major reason why you want to pursue the Lord. At sila po, yung church po ni Pastor Anthony Mitchell, they continued kahit wala na pong provision. They continued kahit wala na pong place. Sila po ay nagtuloy-tuloy. Ikaw, kapatid, kaya mo bang magtuloy-tuloy? Are you willing to pursue God? Can we still continue kahit wala yung all these things? Will we still obey kahit wala ng blessing sa obedience po natin? And that's the challenge for each and every one of us. Tinitest po tayo ng Panginoon. So can we all stand for a moment? Right now, can we do a heart check? Can we check our hearts this afternoon? Check pa natin yung puso natin. And as we're standing, can we just close our eyes? This is between you and the Lord. Kapatid, sa verse 33, He's gonna add all these things to you. But, gusto mo lang ba ma-bless para sa iyo lang? What's the reason why you want God to add all those things to you? Like our misconceptions a while ago, na-bless para sumikat lang, na-bless para yumaman, para sa sarili, na-bless para maging sikat, to be famous.
para dumami ang may pamana. Is that the heart? Is that a desire from the Lord? Can we check our hearts today? Because as far as I'm concerned, you know what God wants? He wants you to take care of what you have. He wants you to be a blessing to others. And He wants you to work for Him, to walk with Him, to be intimate with Him. Hindi mapalayo sa Kanya, kundi sana mas lumapit at mas maging passionate pa yung relationship natin sa Panginoon. And so at this moment, let's give our hearts to the Lord. If He says yes, then we say yes. But if He says no, we're gonna say no. We want our hearts to be aligned to the Lord. Minsan nawawala tayo sa tono, puso natin is out of tune. But that's our prayer today. Lord, can you align my heart to yours? Can you intune my heart to yours? I give you my heart, oh Lord. And I give you my life. I give you my mind. Let your will be done. In a moment, we're going to worship the Lord. And may this be our prayer this afternoon. Hallelujah. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, You got it. You got it. you got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got And it. so we give our hearts You today. got it. If you want We my give our heart, desires today. you got it. Only to you. You got it. Align our hearts to You you. got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. If you want my yes, You God. got it. If you want my yes, You got it. You got it. you got it. If you want my yes, you got it. You got it. You got it. If you want my yes, you got it. You got it. If you want it, got Lord, it. If you want my yes, you got it. You got it. Oh, oh, You can have my heart. You can have my heart. you can have my heart. You can have my. Come on, give your heart to the Lord today. You can have my heart. You can have my heart. You can have my heart. You can have my heart.
our heart and break our hearts from what breaks yours. Lord, itong blessing na to, kung mapapalayo lang din sa'yo, wag na lang. If this growth is gonna hinder us from being intimate with you, wag na lang. Take whatever you desire, Lord. Whatever is not you in our hearts, Lord, take it. We give it to you, Panginoon. Because we want to pursue you. Our devotion and our affection is on you, O Lord. And we want to be closer and closer at matutunan ka namin mahalin ng mahalin, Panginoon, sa buhay namin. God, I thank you for your word this afternoon. Thank you for speaking to us. Thank you for touching us. Thank you for reminding us that there's a reason why you want to favor and bless us. May this word be planted in our hearts, that it would bear fruit, the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yun sanang makita sa amin, Panginoon. Everywhere we would go, they would see, the world would see your fruit in our lives. Thank you for your word, O Lord. Thank you for this time. Thank you for this service. Thank you for our church. At this time, at this moment, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. We're gonna give to the Lord. And this is part of us aligning our hearts to what God wants. See, whenever we give to the church, this is not going to the church only. Hindi po ito napupunta sa workers natin. Volunteers po tayo dito. We don't receive anything, a sweldo, a salary. But this goes out to our outreach. This goes out to people who are lost. Dito po natin pinupunta. Lahat po ng nakukollect po natin. This is for the furtherance of the kingdom. What's my point? Our church is blessed, not for himself alone, for itself alone, but we're blessed to be a blessing to others. So, whenever we give, nakakatulong po tayo sa advocacy na yun, sa heart po na yun. So, if we're ready to give to the Lord, can we just raise up our hands in this place today? Taas po natin mga kamay. Everyone in the room, let's just receive the blessing of the Lord today. May the Lord bless you, and may the Lord keep you. May the Lord make His face shine on each and every one of you. May the Lord be gracious to you. May the Lord turn His face toward you, and may His countenance be upon you. And may the Lord give you peace. Peace which transcends all understanding. Peace that will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Let me just declare this to everyone, that we will love the Lord our God with all our heart, all our soul, all our mind, and with all our strength. That we will love our neighbors as we love ourselves. And surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever. With long life, you will satisfy us and show us your salvation. God, as we give today, may you open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that we will not have enough room to receive it. A good measure, pressed down and shaken together, blessings from you alone. We receive this today as we declare it. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. And amen. Hallelujah.